Buenos dias, damas y caballeros. We made this short but very important pre-recorded vlog. Ukol po dyan sa namumuong counter coup. Kukuruk-kukuk. That will be the second coup in the 20th Congress if ever mangyari ito and very very near to the first coup where in a surprising and lighting move now Senate President Tito Soto ousted former Senate President Chis Escudero. Ngayon po may kumakalat na naman sa social media, lalo na sa pages ng mga DDS, na meron na naman daw coup at ibabalik daw si i-elect ibalik si Chis Escudero or si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at meron na daw numero si Alan Peter Cayetano, kaya most likely daw among the two si Alan Peter Cayetano. So nakikita natin itong move na ito kung totoo bilang strategy ng mga DDS senators para pigilan yung yung tunay, legitimate, true and honest and effective Blue Ribbon Committee investigation sa flood control project anomalies, at kung saan ay delikado masalang si Chis Escudero, Joel Villanueva, si Bongo at iba pa mga senator na tumanggap kasi tatlo palang pangalan lumabas na beneficiaryo ng 142.7 billion for flood control project insertions na ginawa ni Chis Escudero at ni Speaker Martin Romualdez during the last year's budget deliberations. At yan tatlo, they only got 24 billion. 12 billion si Joel Villanueva na hindi naman niya dininay, 3 billion si Bongo na hindi rin niya dininay, 9 billion si Chis Escudero na hindi rin niya dininay. Saan napunta yung 18 billion? Kaya yan mga nakatanggap ng 18 billion na yan at delikado iimbestigahan yan mga yan whether incumbent senator sila or kaya mga senator na nag-graduate na or hindi na natalo sa last election pero may katiwalian rin sa mga flood control funds nila. Ito mga senator ang nagpapanig ngayon. Senators or ex-senators na nakinabang dyan sa 118 natirang 118 billion. So pwede ito, napunta ito sa minorya. Well, puwera si ang bago lang kasi sa minorya na siyam ngayon ay si Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, congressman pa siya in 2020 during the 2024 budget deliberation. Ang senators na part ng 15 Senate block, 15 member na sumuporta sa austerin ni Mick Zubiri by Chis Escudero ay ito, si Senator Alan Peter Cayetano sa mga incumbent. Si Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, si Chis Escudero, Amy Marcos, Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo. Ito ngayon, if ever nakatanggap sila, ay takot na takot maimbestigahan sila. Diba earlier sinabi natin, kaya pwede rin posible na kaya yung mga nagkakuha ng majority si
Tito Sen ay dahil yung mga senator naman na hindi naman nakinabang or hindi naman binaboy, hindi naman ninakawan yung flood control project nila ay ayaw na mag-associate doon sa tumanggap. At kaya bumoto sila kay Tito Soto, kahit alam nila na for sure ilalagay si Ping Lacson o si Risa Ontiveros. That time, hindi pa nila alam, ilalagay sa Blue Ribbon. Kwan sila, alam naman nila na wala silang masilipan. Or baka pwede rin bumoto sila kay Tito Soto ay dahil para makoveran sila, para hindi sila isa lang sa investigasyon. So pwede rin ganon, yung iba pwede ganon. Kaya ito siguro yung tumanggap at ninakawan yung flood control projects, kahit medyo pwede bumoto sila kay Tito Sen, at dahil narinig nila kay Ping Lacson at saka kay Tito Soto na wala silang sasantuin, iimbestigahan nila kahit sinong senator dito sa katiwalian na ito. Kaya ito rin siguro, mga senator na ito ay parang na-dismaya, na-disappoint. Bumoto ako kay akala ko hindi na isasama ako sa investigasyon. Pero bakit sabi ngayon ni Chis ni Ping Lacson, we will go where the evidence lead us. Meaning, kung ebidensya na punta kay Chis, kung ebidensya na punta kay syempre, yung mga kalyado dati ni Chis, kung napunta kay Pia Cayetano, napunta kay Lito Lapid, napunta kay Rafi Tulfo, napunta kay Mark Villar, syempre natatakot na ito o disappointed ang mga ito. Akala ko ba binoto ko si Tito Soto para gawin niya yung ginawa ni Marcoleta na kungwari lang investigasyon, kungwari lang ine-expose yung mga miyembro ng Kongreso na may katiwalian sa mga flood control projects nila. Bakit ngayon sinasabi isasama na tayo? Ganon. So pwede ito ang magta-tridor ulit. Nag-tridor na kay Chis, mag-tridor ulit kay Ping Lacson dahil ayaw lang nila na matuloy yung investigasyon, yung tunay na investigasyon. Or natakot lang kay Ping Lacson. Nakita nila hindi pa nagsimula yung Blue Ribbon Committee. Ang dami ng ebidensya, ang dami ng resibo ni Chis, pati yung chinek na niya yung 355 million appropriations napunta kay Jinggoy, na confirm na niya na tama yung sinabi ni Bryce Hernandez, na confirm rin niya na meron contractor na nag-deliver ng pera around during that time at pumunta sa opisina ng isang senador. So ngayon baka ito mga senador na ito ay nakagalit na at nagsisisi na binoto nila si Tito Soto. Mas worse pala, mas okay pala doon kay Marcoleta, kahit walang nangyayari sa Senate investigation, pero at least protected sila. At balikan nga natin kung sino-sino yung bumoto kay Tito Sen at ngayon ay nasa majority block. Ay ito si puwera kay Tito Sen, Senator Ping Lacson, Senator Miguel Zubiri. Ito naman si Miguel Zubiri, dahil outside sa Diculambu, dahil tinanggal siya ni Chis, unlikely na tumanggap ito o naging parte ito ng grasya dyan sa 142.7 insertions. So sino pa ba? Si number 4, si Risa Ontiveros, ay unlikely rin tumanggap ito. Sino pa? Si JV Ejercito, the good one. Tingnan natin, baka wala rin itong tumanggap kasi the good one ito, kilala ko nito si JV. Si Loren Legarda, baka wala rin. Yung mga bago, si Senator Bam Aquino, wala rin of course. Si
Senator Pia Cayetano re-elected. Si Senator Win Gatchalian, ito rin, ang yaman-yaman nito. Sila yung may-ari ng anak ito ng dati kong kliyente na si Plastic King. Yung bago naging uso yung mga plastic sa China, galing China, siya ang kumukontrol ng paggawa at supply ng lahat ng mga plastic sa Pilipinas. Halos sa kanila nga yung buong syudad nila. At ang dami mga hotel, mga casino, mga may-ari nito. O yun, isa pa si Senator Lito Lapid. Natanggap ba ito? Hindi. Kayong bahala sagutin yan issue. Isa pa si Senator Kiko Pangilinan. Ito, wala pa to. Si Senator Erwin Tulfo, wala pa. Nasa House pa lang siya last year. Si Senator Raffy Tulfo, ito, kasama rin ito na black ni Chis Escudero. At pwede rin posible, baka tumanggap rin. Kasama rin sa 142.7. So they should explain this. Senator Camille Villar, wala pa. At si Senator Mark Villar, andon na. So, at bata rin ito ni Chis Escudero. Pwede rin kasama ito sa Gracia. So, yan So, in relation to this, so we have 15 versus 9. Very, very, very slim, Kasi, para ma-elect a new president, kailangan re-elect or elect a new president. In this case, baka gumagalaw na rin ito si Alan Peter Cayetano. Kasi sabi nga sa mga DDS reports, meron na daw numero. Kasi kailangan mo rin 13 votes So ibig sabihin, yung siyam ng oposisyon, dagdagan lang yung 4 Mag-try-do lang 4 dito sa 15 majority block. Tanggal na si Tito Soto, palit na si Chis as Blue Ribbon Committee Head. So kaya kaagad-agad dininay ni Senator Ping Lacson itong mga balita na ito. Sabi niya, wala yan, hindi totoo yan. Kumbaga siguro nakikita niya parang testing the water lang or kinokondisyon lang ang isip ng mga ibang senador. Siya mismo, staff niya mismo nag-post na hindi totoo ito at based sa statement ni Ping Lacson. Sabi pa dito sa Ping Lacson website, sabi pa dito, Lacson calls out, debunks fakey breaking news on Senate counter coup. So counter coup na ito kasi may kuna, may counter pa sa counter coup. Pagkatapos kung nanalo na naman si Cayetano, may counter coup na naman sila Soto. So sabi dito, title, fakey breaking news. This was how Senate President pro tempore Pampilo Ping Lacson branded on Sunday a supposed breaking news post claiming that another Senate leadership change is in the works. So, nag-react si Ping Lacson at sinabi walang katotohanan itong mga pinapalabas na breaking news ng mga DDS. Kaya sabi ko sa inyo, kahit gusto ko sana medyo mag-rest this Sunday, pero mamaya mag-rest tayo. Kaya gumawa na tayo ng advanced vlogging. Mag-rest tayo. Pero kahit gusto natin mag-rest the whole Sunday, pero yung mga fake news makers, yung mga dark forces, hindi nagre-rest. Tingnan nyo, on a Sunday, ikakalad nila itong fake news ng another Senate coup. O sabi ni Ping sa rin niya sa Twitter, sabi niya, peke daw yung news intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate majority bloc. Baka sakaling may tumalon at magpirma. So yun lang daw, nagbabaka sakali lang daw kung sinong gumawa nito na may tumalon doon sa 15 kasi kailangan ng mga DDS senators, siyam sila, kailangan nila ng 4. So nagbabaka sakali may tumalon na 4 or more para makabuo sila ulit ng 13 at matanggal si
Tito Soto at mapigil yung yung true and legit and intelligent Blue Ribbon Committee ni Chis Escudero. Sabi pa ni Ping Lacson, against Chis Escudero, Joel Villanueva, Bongo, and many others. Sabi pa dagdag pa ni Ping, malevolent, underhanded, foul, and desperate. So desperado na daw at kasamaan daw ginagawa ito. At pampabastos daw ito sa kanila. Kung may song na achy breaky hearts, ito naman fakey breaky news. So fakey breaky news. Napansin ng mga staff ni Ping na lumabas itong news nung ito lang kanina 9:12. Kagabi 9:12 PM, sabi dito sa mga news ng mga DDS, breaking, another Rigodon in the Senate. Sabi pa ng isa pang news, Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. A reliable source tells One TV News. So meron na daw 13 si Alan Peter. Sabi pa rin itong isang hindi na natin banggitin yung social media site ng mga DDS, sisikat pa ito. Yun, ito pala, One TV Philippines ay isang digital news network na based in Davao City and Pagadian City. Yun, meron naman ito 2,000 subscribers pero nagpa-propaganda na. Sabi ni Ping, there is proper and professional way to change leadership in the Senate. Hindi lang basta-basta lang para nagpapalit ka na lang ng underwear, ganon, or pantalon. Sabi pa ni Ping, and I quote, "The proper and professional way is to call or approach the Senate President, inform and show him the resolution signed by at least 13 senators. Then the sitting Senate President resigns at the opening of the session, not through media outlet, whether nationally recognized or obscure." So yun, ito sinabi ni Ping. Kasi totoo naman, di ba, sa kanila, sinecure muna nila yung boto bago inanunsyo sa media. Ito inuunahan yung media na medyo may kabastusan at imagine, ibig sabihin, one of the shortest Senate dati ng Senate President si Tito Soto, and then mag-occupy yung post in the shortest time. Kasi kung matanggal siya bukas, nailuklok na siya sa pwesto last September 8. At si Ping rin siguro will become one of the shortest shortest tenure sa Blue Ribbon Committee. Hindi pa, Thursday ata ang hearing niya, hindi pa natuloy ang hearing, natanggal na. Mas short pa siya kay Marcoleta na from July, August, September, wala pang 3 months si Marcoleta. Pero mas short ito si Ping. Hindi pa nasimulan yung hearing, tanggal na. Imagine. So yan, I agree with Ping. This is a very desperate move. They are trying to influence the minds of the senator. Baka may maniwala pa na na-withdraw na nga ng boto. And they are trying to convince the people na meron na nga, para yung mga tao sasabihin, sige, suporta kami na si Alan Peter Cayetano. O baka yung mga DDS mag-iingay, si Alan Peter Cayetano ang gagawin Senate President, ganun. Tanggalin si Tito Soto. So kasi alam nila si Tito Soto ay hindi lang pabor dito sa investigasyon ng Blue Ribbon, yung tunay na investigasyon, hindi yung peke tulad ni Marcoleta. At ang pinakatakot ng mga DDS, si Tito Soto ay pro-impeachment. Alam nila kung nagkataon ni-reverse yung Supreme Court yung decision, forthwith sisimulan ni Chis, sisimulan ni Tito Soto. Siyempre, boboto sila para ituloy yung impeachment. So forthwith sisimulan na ni Tito Soto nung trial ni Sara Duterte. Diyan sila takot na takot.
Takot sila maimbestigahan sila, takot rin sila maisalang na sa trial yung yung amo nila, si Vice President Sara Duterte. So let's magpakita tayo. You share this vlog, you like this vlog para mapunta ito sa mga ibang truth seekers, ha, na para let's show our support to Tito Sotto. Let's show our trust kay Ping sa Blue Ribbon Committee at kay Tito Sotto na pilit tinatanggal na ngayon pa lang to stop again yung para matuloy yung impeachment, or to stop again yung investigasyon sa mga senator sangkot sa multi-trillion flood control anomalies. So yun po ang update natin. Hinabulan natin ito because this is very relevant. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.